Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian na nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. And once again, I would like to invite each and every one of you, ang mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, very specific dito po sa Kota Kinabalu. I am inviting all of you to watch itong programa natin na today is November 9 na po, no? November 9 na. Mga Filipinos po, I know you are very interested or eager to hear what is mga latest updates regarding ang typhoon na Uwan dyan po sa Pilipinas. And as what I made to understand, based on the official announcement made by the national media and the local authorities dyan po sa Pilipinas, na si Uwan is now officially a super typhoon po. Kanina lang ito po, nag-upgrade ang status niya po. And nandiyan po, nakit na ang typhoon Uwan sa areas ng Catanduanes and nearby areas po, no? Nearby areas. Grabe, ang lakas ng ulan at saka ang angin, no? A very strong wind and heavy downpour they are experiencing now in these areas, in these affected areas. And of course, the authorities since the other day, no, they already warned ang mga residents, no, to evacuate in the event that this bad weather condition, itong si Uwan, will turn into a super typhoon. Totoo naman po, kanina nagiging super typhoon na po. So I will be sharing with you, I'll try to see, pasensya lang po, now, I'll try to see whatever reports na mayroon galing sa national authorities natin po o sa mga media dyan po sa Pilipinas para at least makikita kayo ang mga followers ko po dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, ano talaga ang sitwasyon sa Pilipinas. And of course, I would like to invite ang mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo. No? Nandito po, you're all welcome to be with me dito po sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. Ngayon, today is Sunday, November 9. Malungkot po. Malungkot tayo dahil we can see the damages, no? As early as now, no, that one is bringing to our country. And let's just hope and pray na hindi ito kagaya sa 200 plus fatalities na resulta dahil kay Typhoon Tino the other day. No? And sana lang po, but this is a super typhoon and according to our Pag-asa, ang Weather Bureau dyan po sa Pilipinas, this is stronger than Typhoon Tino. Kaya nga, dapat ingat talaga tayo. And it is for this reason that sabi ang gobyerno natin, no, na we need to prepare. No? When may notisya na po, identified na po, si Juan is coming to the Philippines a few days ago. So, dyan na po, the authorities concerned, ang mga Filipinos, we were alerted and we were informed na make the necessary preparation. Aywan ko lang po kung kulang ba ang araw sa preparation or hindi, but let's see po, no, what will happen po, what will happen. And sana lang po we keep let's continue to pray as Uwan enters our country, no, let us pray na hindi masyadong grabe ang damage and fatalities, loss of human precious lives po, no, mangyari sa atin. It is expected to leave the country by Thursday, if I'm not mistaken, by Thursday po, Thursday pa. But anyway, I will share with you some media reports po mamaya. I'll be choosing lang po, no. We'll see what the news that we can get para at least mga kababayan ko po dito sa Malaysia and also those who are watching ang programa natin sa iba-ibang parte ng mundo, including ang mga kababayan dyan po sa Pilipinas, no? At least you will know. In the meantime, mayroon tayong dito a video clip that I want to share with you po para at least you will have the idea kung paano
malakas talaga ang Typhoon Uwan. And later on, kung may time pa tayo po, I am going to, sabi natin, touch on a little bit tungkol another big issue po dyan po sa Pilipinas regarding itong announcement made by no other than our OMBS or Ombudsman Crispin Remulla yesterday na lumabas na daw ang warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa coming from the ICC or International Criminal Court. But the way we look at it now, ang ICC mismo po, authorities, they denied such a warrant of arrest was released or already announced po. And mga tao din were wondering bakit si Remulla, Ombudsman Remulla, made the announcement, and hindi dapat daw yun sana po ang Department of Justice or DOJ or ang Secretary ng DOJ. Although si Remulla is once, bago siya nagpunta sa Ombudsman, he was our, sabihin natin, Secretary of Department of Justice. But bakit siya yan po nag-announce? And apparently, parang fake news ito po. I will be talking about it later on po because I know a lot of Filipinos dito would like to hear ang updates regarding itong issue na ito. But in the meantime, importante ito po, ang typhoon or super typhoon na Uwan dahil karamihan mga Filipinos dito po, if I'm not mistaken, and I'm very sure po, mayroon din tayo mga relatives sa Pilipinas, we left behind temporarily po, and staying in this affected areas po. And I'm sure, gusto ninyo po malaman kung ano na ang latest updates tungkol sa typhoon. In the meantime, I will share with you itong report kay isang vlogger ito, si Danilin Manalo, and itong footage po is from Baras, Catanduanes po. So let's watch and tingnan natin po kung paano, how strong is this Uwan. Of course, I also know that ang mga Malaysian friends natin po, they also want to know what is happening in the Philippines. So nandito na po. Let's watch this report, this video clip. Super paana po siya. May mga inaanod na pong mga bato galing sa Mount Mayun. Grabe na po yan. Kanina pa po yan. Wala sa payo mo. Ayon sa uploader, umakas na po ang sitwasyon dyan po sa Catanduanes. Grabe ang alon, tingnan niyo po. This is in Virac, Catanduanes po, Nasa Virac, Catanduanes. Ito po, what we are showing you now, sa Catanduanes ito po, ang epekto, ng Typhoon Uwan. Ito naman sa bayan ng Pandan, Catanduanes. Kanina sa Virac, ngayon sa
NDRMO Pandan, Catanduanes. Ito din ang sitwasyon nila kagabi. Manigay sa mga sitwasyon diri sa barangay na. Ito naman ay nasa Rojas City, Capiz. Ito ang sitwasyon sa Rojas City, Capiz. Parang kaanin na. Karon lang, di ba? Boss na gid lang niya. Nagkapamigay kami nag-agyo? Pinasok na lang. Guba na mo itong gagawin ako para makalapusin mo sa rata. Kaninang umaga, nag-declare na po, nagiging super typhoon na ang Iwan. Official na po, super typhoon. Ibig sabihin, super typhoon po, malakas na malakas ito po ang typhoon, no? Tingnan ninyo ang hangin. See the strong wind. Landfall sa Aurora. Sunod nitong tutumbukin ang Northern Luzon. Heavy rainfall, severe winds and a storm surge may still be experienced far from the landfall point. Yun po, that's some of the areas po nakita natin na apektado talaga sila, no, sa Catanduanes, no, areas dyan talaga po landfall ang typhoon Uwan. Hindi lang ordinaryong typhoon ito po. This is a super typhoon po. And we are expecting na it will bring grabe na damage po, no, sa mga areas affected. And sana lang po, as what I said, no, mag-menos-menos din ang fatalities natin. No? So, I was watching some other news outlets sa Pilipinas po. And later on, tingnan natin po if I can share with you itong mga latest developments po tungkol sa mga reports nila po tungkol sa Typhoon Uwan. In the meantime, I just want to, para sa mga kababayan natin, mga Malaysiano po, no? I just want to inform them, no? I will sabihin natin, pass this message also to our Malaysian friends and those who cannot understand our dialect or our language Tagalog. I would like to read you a news article po regarding this super typhoon Uwan. Wind signal number 5 is up over central Aurora, Polilo Islands, Northern Camarines Norte, Eastern Camarines Sur, and Catanduanes. At 10 a.m. today, Sunday, Awan was over the coastal water of Pandan, Catanduanes, with a sustained wind of 185 kilometers per hour and gusts up to 230 kilometers per hour. You just imagine na po, malakas ito. It is moving westward towards
it is moving northwestward at 30 kilometers per hour. The super typhoon will continue to move over the coastal waters of Catanduanes and pass close to Calaguas and Polillo Island through this afternoon through this afternoon before making landfall over central Aurora at or near peak intensify Sunday evening or early morning. Uwan intensified into a super typhoon on Sunday morning at somewhere around 8 a.m. Kanina po. The storm will emerge over the West Philippine Sea Monday morning, while the curving na uwan will exceed the Philippine area of responsibility on Tuesday. It will re-enter the northwestern boundary by Thursday, cross Taiwan, and exit the PAR for good on Friday. So expected pa rin po, no? Nandito pa din po ang typhoon na uwan sa atin po hanggang Monday or Tuesday, no? And we will still feel ang effect ng typhoon uwan. But so far, as of today po, no, wala pa tayong mga official, sabihin natin, reports kung mayroon na ba ang o naka-assess na sila ang damages and ano ng mga fatalities po. Let's try to see kung magkuha tayo po, no? Some latest developments sa typhoon uwan. Tingnan natin dito po. Alright. Okay, tingnan muna natin. Baka... Okay, uwan sa Isabela. Tingnan natin po, what is the latest? Mag-alas 10 na ng umaga dito sa Santiago City na nasa bahagi ng Southern Isabela. At kung papansin niyo sa ating likuran ay pabukso-bukso yung hangin na nararanasan simula pa kaninang madaling araw. Bandang alas 7 na makaranas ng manakanakang ulan na bumupa rin naman pagkalipas ng ilang oras. Pasado alas 9 nang magkaroon naman ng power interruption pero bumalik din ang supply ng kuryente makalipas ang ilang minuto. Ito ngayon yung senaryo o sitwasyon na inaasahan habang papalapit ang bagyong Juan. Kaya naman ang abiso sa mga residente ay mag-charge na ng kanilang mga communication devices o yung kanilang mga cellphone at iba pang emergency lights habang mayroong pag-supply ng kuryente. Isa rin sa pinaghahandaan dito sa lungsod ay yung pagbaha na naranasan nitong mga nakalipas na buwan dahil nga doon sa matinding ulan dulot ng mga bagyo. Nakaranas ng mga pagbaha maging doon sa mga lugar na hindi naman karaniwang binabaha. At isa sa tinitingnang dahilan ay yung mga drainage kanala. Ayon sa mga otoridad ay inayos naman na nila ang mga ito bago pa man itong inaasahang pananalasa ng bagyong uwan. Nag-abiso pa rin ang city government doon sa mga barangay officials na magsagawa ng preemptive evacuation doon sa mga residenteng nakatiras malapit sa ilog at bahaing lugar. At yan muna ang latest dito. Aris Julio, ABS-CBN News. Alright, yun po, narinig natin ang latest update dyan po sa Isabela. And ngayon, hanap pa rin tayo po. Hanap tayo, ano pang latest update tungkol sa Iwan. Mayroon pa ba tayong mga reports dito po, no? I will try to give you mga reports tungkol magiging handa sa super typhoon Uwan. Nandito po, let's watch ito kung anong latest nito po. In particular, itong mga lugar na halos napakalapit sa tinatayang matanga ng bagyong si Uwan. Tanaw na rin ang bagyo sa ating Doppler radar at makikita nga natin yung malawak ng mata nito ay patuloy na lumalapit sa kalupaan ng ating bansa at posibleng nahagip nga or direct hit yung tinatawag natin yung pinaka-northernmost part ng Catanduanes. Ano nga ba inaasahan natin pagkilos? Unahin po natin yung magiging pagkilos ng mata ng bagyong si Uwan. So, dito sa pinaka-latest forecast track natin, makikita natin, ito po yung tinatayang lokasyon ni Uwan kaninang alas 8 ng umaga. At mamayang alas 8 ng gabi, makikita natin,
lumapit na siya dito sa may bandang coastal waters ng San Luis Aurora. So generally, yung inaasahan nating landfall ay mamayang gabi or bukas ng madaling araw dito nga sa central portion of Aurora. At makikita po natin, no, center track hanggang sa makalagpas ng landmass, ano ba yung mga lalawigan na posibleng tumbukin ng sentro, ng mata, ng super typhoon na Siuan. So dito po, makikita natin, ito po yung area na yan, pinalaki ko lang. So posibleng after mag-landfall sa Aurora, ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng mata ng bagyong Siuan. So balit, yung area of probability, ulitin natin, no, nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin. Maging actual na pagkilos ng sentro or mata ng Super Typhoon Uwan within the forecast period. So dapat maging handa, hindi lamang ilalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, itong bandang Quezon area, and then itong Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Mountain Province at Ilocos Sur. Dahil pinakikita ng area of probability, yung iba pang posibleng maging senaryo once na tumawid ang bagyong si Super Typhoon Uwan dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So, ulitin ko, no, ang posibleng tatamaan ay central part ng Aurora sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Subalit, yun nga, dapat maging handa yung mga lalawigan na binanggit ko na nakapaloob po sa area of probability. Okay, yan po. Narinig natin ang area of probability na magdaan talaga ang typhoon na Uwan. Ang landfall is expected to be either tonight or early tomorrow morning. So mga tao dyan po sa o sa Aurora and the nearby areas po, which already mentioned, na ingat kayo, no? Ingat kayo. Ang mga relatives natin dito sa Sabah, kung mayroon kayong mga kamag-anak dyan, ito sa mga areas na ito po, please message them kung pwede pa po. Ang problema lang, baka wala na silang linya dyan po kasi nahirapan. Ang mga media din po sa Pilipinas, no? Sa Manila, nahirapan din sila mag-contact ang mga reporters nila dyan po sa, sabihin natin, sa affected areas. Okay, tingnan natin kung mayroon pa ba tayo dito. Before I'll give you some news regarding itong issue na ito po, ang sabihin natin warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Tingnan natin ang UNTV report as of 6 hours ago po. Let's see kung anong mayroon sila dito. So walang mali. Yung mas malakas po ang kulang ang hangin. Pwede tayo Dahil ang iwan po ay nasa po sa signal number 3. Magandang umaga po ang pamalaan po ng panel sa pamumuno po ng ating Police Mayor, Roland C. Agara. Ay nagpapaalala po sa lahat po ng mamamayan na tayo po ay lumigas na po hanggang maaga bago pa man po mag-landfall ang bagyo. Ang bagyong Uwan po ay nakataas na sa ngayon sa signal number 3. Kaya ang lahat po ng nanirahan sa coastal area ay pinapayuhang lumigas na po sa ligtas na lugar. Maraming salamat po. So yan po, narinig natin ang mga authorities natin po is doing their level best, no? Okay, sandali. Alright. Okay, tingnan mo na sandali. We will see kung hold on. Okay, tingnan natin kung mayroon pa ba tayong iba-ibang news that we can get regarding itong typhoon, no? After that, then we will be touching on tungkol kay Bato de la Rosa, no? Bato de la Rosa. Tingnan natin. Hanap pa tayo kung mayroon tayo dito mga news regarding itong typhoon natin.
No? In the meantime, baka may time pa tayo, no? We can still, tingnan natin, sandali. Alright. Alright, sandali po, ha? Sandali lang. Okay. Lahat na itong mga movie na hindi na tayo interesado sa movie ngayon dahil ano na tayo, ha? We are focusing dito na po sa flood control. Flood control sa gobyerno sa Pilipinas at saka anong latest happenings dyan po sa Pilipinas tungkol kay Uwan. Okay? Tungkol kay Uwan. Alright, tingnan natin. Okay? Hold on, ha? Okay. Ugipit 6 minutes ago. Tingnan natin ito po. Dito po sa Tabaco City, Albay. Kanina lang ito. Kanina lang ito. Tingnan ninyo. How strong is the wind? Kaya let us continue to pray to our Almighty God na walang marami namatay o mamatay dyan po sa Typhoon Uwan. Hindi kagaya sa Typhoon Natino na reported more than 200 fatalities po. At saka grabe ang damages, no? Grabe ang na-destroy. In fairness to the government, I was made to understand also, and it was reported po, no? Nandyan na ang preparasyon ng gobyerno, mga assistance to be given to the typhoon victims. But is it enough or not? We don't know po, no? We don't know. Kagaya dyan po sa Typhoon Natino, although mayroon na nagbigay ng asistensya ang gobyerno po, kagaya sabi ni Ferdinand Bongbong Marcos, na those whose homes were partially... Once you go, we'll get you to your destination Okay, at the touch those of a whose button homes on were your partially... smartphone. Booking bus tickets to your next intended destination. Finding you the... Hold on. Those whose home were partially damaged, bigyan daw sila ng 5,000 pesos, no, ang gobyerno. And those houses totally damaged, they will be receiving, ang mga may-ari will be receiving 10,000 pesos. Ang maganda, may sabihin natin na assistance coming from the government, but the only thing is that tingnan ninyo po, no? What can these owners, mga biktima po ng Typhoon Tino po, do with kung ang bahay nila na damage partially po with 5,000 pesos. Kaya ba yon 5,000 pesos? No? And kung totally damage ang bahay po, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, they are going to receive 10,000 pesos. To rebuild your house with 10,000 pesos ngayon, with this kind of inflation that we are facing, ang mga commodities, ang mga materials po, mataas na talaga po ang presyo. What can you do with this 10,000 pesos? Sino kaya nag-advise kay Presidente Ferdinand Marcos, no? President Ferdinand Marcos po to give 5,000 and 10,000 po to the typhoon victims po. Sobra matadino naman siguro yung tao po nag-advise kay President Ferdinand Bongbong Marcos. And bakit naman nag-agree
si President Ferdinand Bongbong Marcos na 5,000 and 10,000 lang po. Bakit naman nag-agree siya po? No? Samantala, ang mga politicians natin po, nagnakaw sa atin po by the millions and by the billions. And then ngayon, itong klaseng insidente or disaster that ang mga kababayan natin po is facing, ang bigay nila po peanuts. I'm sorry to say this, 5,000 for partially damage ang bahay nila po. Hanggang saan nga po maabot po ang 5,000 to repair ang bahay. Kung totally damaged po, paano na yun po 10,000 pesos po? Let's say kung ang bubong ninyo po nawala, can you use 10,000 pesos para maglagay ulit ang bubong ninyo sa bahay with 10,000 pesos? Sino naman yan po nag-advise kay President Ferdinand Bongbong Marcos? Tingnan natin itong report. Ang matanga ng bagyong si Uwan. Tanaw na rin ang bagyo sa ating Doppler radar at makikita nga natin yung malawak ng mata nito ay patuloy na lumalapit sa kalupaan ng ating bansa at posibleng Mayroon tayo dito direct hit yung tinatawag natin. Update Super Typhoon 3 p.m. Tingnan natin ano ito. Alright? Wala pa, no? Hindi pa pala siya nag-umpisa. Okay. Ito, 8 hours ago. And meron tayo dito okay, tingnan natin. Siguro I'll try to give you another footage mo bago we change. Metro Manila, our home, our track. Bago tayo i-change natin ang ano natin, ang topic natin. Brigada Abner Francisco. Ito muna mga kabrigada, Brigada Abner. Ang magandang umaga. Medyo, inuulan na po mga kabrigada dito sa Metro Manila. Ramdam na yung pabugso-bugsong malakas na hangin. At may mga pag-ambon na po ang nararanasan sa mga sandaling ito na epekto po nitong bagyong Uwan mga kabrigada. Standby dahil tayo po'y mag-iikot sa iba't ibang himpilang ng Brigada News FM. Partikular po mga kabrigada dito sa mga madadaanan ng bagyong Uwan. Diyan sa Bicol Region, dito sa Luzon at syempre sa ilang bahagi. Okay, tingnan natin kung mayroon sila report. Sa bilis na 35 kilometers per hour and sa Okay. Parang wala pa yata, no? yan nga po, nararamdaman Okay, na narinig na natin ito. Ito ni Bagyong Uwan Anyway, dito sa area ng Catanduanes at ilang bahagi pa ng Bicol Region and summer provinces. And simula din po kagabi, yung rain bands nito or outer rain bands nito, natutulot na din ng mga pag-ulan and bugso ng mga malalakas na hangin for most areas of Visayas and Mindanao. Kaya naman po manatiling alerto pa din yung tingnan natin ito sa Net 25. Ang mga residente na nakatira malapit sa ilog sa Cebu kusang nagsilikas dahil sa takot na sa paparating na bagyong Uwan. Nagbabalita po live mula sa Cebu si Mar Gabriel. Mar? Yes, Wayne, hindi pa maniputos ng provincial government ng Cebu ang preemptive evacuation pero kusa nang nagsisilikas ang ilang residente na patungo sa mga evacuation center sa Barangay Tabu sa Danao City. Inabutan namin ang mga residente habang naghahakot ng kanilang mga gamit patungo sa evacuation center. Yan ay matapos silang mabalitaan ang paparating na bagyong Uwan. Ayon sa mga residente, na-trauma na sila sa naranasang flash flood sa kasagsagan ng bagyong Tino. Mas mabuti na raw ang sigurado para makaiwas sa tiyak na peligro pagdating ng bagyo. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Na-trauma na kami ng unang bagyo kasi malakas yung baha dito sa amin. Muntik nang ubos yung bahay namin.
Alis na muna. Alis na para si... Mahirap na. Baka dumating ulit yung bagyong Juan. Malakas daw eh. Naano na kami sa bagyong Tino. Parang ano yata yun? Na-trauma. Na-trauma na kami sa bagyong Tino kasi hindi namin nakalain na yung tubig sa sapa umapaw. Sa diti diha at eskwelahan, mamakwit may kay hangin kuno kaayo ini ka alas 2. Kusog kuno ning bagyuha. Sa ngayon, nasa ilalim ng signal number 1 ang mga bayan at lungsod sa northern at central Cebu. Kasama ang mga bayan ng Liloan, Stella, Danao City, Talisay at Cebu City na nakaranas ng flash flood noong Martes. Ayon sa Cebu Provincial Governor na si Pamela Baricuatro, agad silang magpapatupad ng preemptive evacuation kung ilalagay sa typhoon signal number 2 ang lalawigan. Sa ngayon, inabisuhan muna nila ang mga residente na maging kalmado at alerto sa pagdaan ng bagyo. Marami naman sa mga residente sa mga apektadong lugar ang nananatili pa rin sa mga evacuation center simula pa noong Lunes. Sa ngayon rin, nananatiling kalmado pa naman ang panahon dito sa Cebu. Bagaman na simula kanina umaga ay makulimlim pero ramdam na yung malakas na hangin. Parang naririnig namin dyan sa... Alright, yun po, narinig natin po, no? Parang na-trauma na mga tao sa Cebu po. And of course, mag-landfall pa ang Uwan po dyan po sa Aurora. And definitely, ang Cebu will also be experiencing a portion or itong typhoon Uwan. You just imagine, I was monitoring also some reports coming from Mindanao, kaya sa Zamboanga po, no? This morning, when I was monitoring sa Zamboanga, there are some areas, kagaya sa Barangay Tumaga, ang river na po. Nagtaas na talaga ang tubig. I don't know what's the latest itong hapon, ngayon, but this morning, mayroon ng mga tao po, no? They are seeking help from the local government personnel or officials dyan po sa Zamboanga City dahil tumaas na po ang level or water level sa area nila. And we are not talking only about isang barangay dyan po sa Zamboanga. There are some other barangays who are facing the same situation. And hindi lang sa Zamboanga po, definitely mayroon din tayo sa mga other barangays sa Zamboanga Peninsula. And sana lang po, no? Sana lang po, as what I said, na we will not see ang malaking damage po nagdala sa atin ang typhoon Uwan. Magdasal lang tayo po, magdasal lang tayo. So yun po ang latest developments natin tungkol sa typhoon Uwan, and I will continue to sabihin natin na monitor ang situation, and from the time to time ang mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly ang mga overseas Filipino workers who are watching itong Nick Talk, the Real Talk with Nico. It's a daily program po. I'm doing it. Para to pass the information sa mga Filipinos dito po sa Malaysia or sa mga overseas Filipino po, so that they will know what is happening sa bayan natin. Maski nandito sila sa labas nagtatrabaho. So, okay, before I will conclude itong programa natin ngayon, I also want to inform ang mga kababayan natin dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah, and sa mga overseas Filipino workers. That includes na ang mga kababayan natin dyan po sa Pilipinas, if hindi pa nyo alam, no? Itong notisya na lumabas, breaking news po sa Pilipinas kahapon, wherein sa isang TV program, si Ombudsman Crispin Remulla, Boying Remulla po, announce na lumabas na daw po. Mayroon na nagsabi sa kanya po na lumabas na ang warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, na itong nonisya po, it became viral. And maraming talaga mga criticism. Mayroon it's a mixed criticism po, reaction coming from the public. Coming from the public. Some are saying na kagaya yon na si Atty. Conti ng Human Rights po. Sabi niya, mag-surrender daw si
Senator Bato de la Rosa. Others were saying na kailangan na i-serve din, respect ang request or ang warrant of arrest ng ICC. No? While others are saying, hindi pwede dahil may bagong ruling na po ang Supreme Court natin po. No? What happened to Tatay Digong when he was kidnapped and brought to The Hague, no? Under the custody of the International Criminal Court, no? ICC po, no? It will not happen again. No? It will not happen again. So, medyo nagpanic, mayroon mga negative and positive reaction, but of lately, late last night and this morning, na mayroon din lumabas mga balita po na ang ICC denied itong warrant of arrest. Wala daw nag-issue warrant of arrest ang ICC. Kung sakali totoo ito po, ano nangyari kay Ombudsman Remulla? Bakit po? Bakit po? Why? He announced that without properly vetting ang informations he got. Remember, ang Ombudsman is the agency or institution natin dyan po sa Pilipinas to investigate ang corruption cases po ng mga kliyente nila po, ng mga tao, government employees po. Kung ganun lang po, how to trust? Where will be the credibility of this ombudsman natin, yung bagong appointed ombudsman si Remulla? Ano talaga ang, if in the event, totoo, hindi itong, o wala ang warrant of arrest, no? Anong motibo ni Remulla for making that declaration? Anong motibo? Ito mga tao dito sa Malaysia or dito sa Sabah, we want to know. We are asking. No? Because it created unnecessary, sabihin natin, confusions po. Confusions. And because of that po, ang economy natin po, whether we like it or not po, affected. Nandito pa na tayo po sa problema na typhoon, and then, maglabas pa itong klaseng mga notisya po, fake news ba ito? We want to hear from Ombudsman Remulla, ano naman ang rason niya. Remember the other day, he said about si Senator Joel Villanueva, no? To dismiss, only to find out po na nag-dismiss na pala yung kaso ni Senator Villanueva. And si Remulla was saying, no, they kept it secret ang former ombudsman, si Martires. Ang problema dyan po, hindi talaga siya, for me, what he did, he was so in a hurry, he was rushing to make that announcement without properly checking ang mga facts niya po. And this is the second time around, kung sakali totoo talaga ito po, na wala pang issuance of warrant of arrest ang ICC. Anong motibo niya po? Anong motibo niya po? Is it diversionary tactic? To divert ang attention ng mga tao sa issue ng bagyo at saka ng issue ng corruption sa Pilipinas? Or ano talaga ang rason niya? That we would like to know. We would like to know. Siguro din na ang spokesperson ng Malacanang sa mga press briefing, si Atty. Claire Castro, siguro po you can also call Ombudsman Remulla, no? And ask anong explanation niya po. Because kami dito po sa Sabah, mga Filipinos po, and I'm sure lahat mga overseas Filipino workers po, we want to know ano talaga nangyari. Ano talaga nangyari. No? Kasi, grabe. As what I said, sabi mga Filipinos dito, and of course, dyan din sa Pilipinas, kung ang gobyerno put out itong klaseng news,
Sa kanila po hindi fake news. Pero kung ang opposition, they say it is fake news. So ngayon po, siguro nandito naman na somebody up there po, no? Sa taas po, siguro nagtulong na naman sa mga Filipinos po. Okay, kung ganon, tingnan natin. Ito, magsalita si Remulla. Mali na naman siya. Next time, he must be very careful. So yun po, that's how we feel. That's how we look at this situation po. Can you blame us? Cannot blame us. Kasi, wala na po ang kredibilidad, wala nang trust ang mga Filipino sa gobyerno po. And then, nandito po mga mali-mali ng mga government officials natin. High ranking, remember, high ranking. So, sige lang. Anyway, we will wait. And wag natin kalimutan, mga kababayan ko po, no? Both dito sa Malaysia and sa iba-ibang parte ng mundo, especially ang mga kababayan natin, mga countrymen natin dyan po sa Pilipinas, wag natin kalimutan sa November 16, 17, and 18, ang INC, Iglesia ni Cristo, will be organizing transparency for better governance, for better democracy po. Dyan po sa Pilipinas, ang rally po. Please attend sa rally po. No? Kung may sakit kayo po, please do not attend. Kasi mahirap na. Pero kung fit na fit kayo po and you totally believe and support ang cry natin, ang fight natin po against corruption, ikulong itong mga magnanakaw, ikulong itong mga sinungaling, ikulong itong mga opisyales natin sa gobyerno na niloloko lang tayo, no? Alisin natin sa kanila po, sa pwesto, then do not forget to bring your warm body dyan po sa rally, sa Luneta, saka sa Extra Shrine po sa 16, 17, and 18. Likewise, mayroon na naman po ang 3 million na march, 3 million pesos march po, rally, scheduled on November 30. Tingnan natin po what will happen po. I hope it will not trigger another people's power po this month. But many are saying the days of our present administration are now counted. Ganun ba yun? Let's see po. Let's see. Para sa mga TikTok followers, huwag natin kalimutan, no? Hingi ako sa inyo kung pwede. I-like ninyo itong programa and help promote this TikTok, the Real Talk program natin po sa mga kababayan natin dito sa Sabah or sa ibang parte ng mundo po, no? Mga relatives natin po. Para at least you will be able to know what is ang latest happening sa Pilipinas. I might not be the one be able to do the breaking news po, but definitely you will get the news. You will get the news on time. So with this, siguro hanggang dito na lang. Enjoy kayo ang weekend natin. Hanggang dito na lang ang programa natin. And once again, I would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Bukas, umpisa na ang resume na ang mga programs, activities of the Congress sa House of Representatives and dyan po sa Senado. And let's see po na mga hearings nila. So, again, Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all. Ingat kayo. Let's continue to pray for our safety and that of our beloved country called the Philippines. See you tomorrow. Bye, and I love you.